NBA Cup champion hindi nakaporma sa Cleveland. Mike Dunleavy Jr. nagdesisyon na trade deadline. Masakit ito sa mga young pieces. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng original shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang 5,100. I-click lamang ang link sa comment section. Nagpakitang gilas si Donovan Mitchell na may 27 points upang pangunahan ang Cleveland Cavaliers sa isang dominanteng panalo kontra Milwaukee Bucks nitong Biyernes. Kasama niyang umiscore ng double figures sina Darius Garland, Evan Mobley, Dean Wade at Jarrett Allen. Pinangunahan naman ni Giannis Antetokounmpo ang Bucks na may 33 points and 14 rebounds. Subalit, hindi nakasama si Damian Lillard dahil sa right calf strain habang si Chris Middleton ay nag-ambag ng mula sa bench. Nagsimula ng mahina ang Bucks, nagtala lamang ng 1 for 6 from 3-point range sa unang bahagi, dahilan upang makuha ng Cavs ang maagang siyam na kalamangan. Sa pagtatapos ng first quarter, nakuha ng Cleveland ang lead matapos mabigyan si Mitchell ng 3 free throws dahil sa foul ni Middleton. Pagpasok ng halftime, lumobo ang lead ng Cavs salamat sa 10 3-pointers na kanilang naipasok. Nagpatuloy ang dominasyon ng Cleveland sa ikatlong quarter, nagsimula ng run at pinalawak ang kalamangan sa 25 puntos. Tinanggal na ng Bucks ang kanilang starters papasok ng fourth quarter matapos ang masamang pagtatapos ng third quarter kung saan nag-turnover sila sa isang inbounds pass at nakapasok si Mitchell ng isang 3-pointer. Tuluyang sinelyuhan ng Cavs ang kanilang ikatlong panalo laban sa Bucks ngayong season. Ang Cavs ay may 3-0 record kontra Bucks ngayong season at ang dalawang team ay magtatagpo sa huling pagkakataon sa regular season sa Marso sa Milwaukee. Sa kabila naman, ang New Orleans Pelicans ay iniulat na nag-e-explore ng mga oportunidad para sa trade ng ilang players sa gitna ng kanilang nakakadismayang simula ng season. Dahil sa mga injury ni Zion Williamson at Brandon Ingram na nakaapekto sa kanilang kampanya, ang Pelicans ay bukas sa mga trade inquiry para sa lahat ng players maliban kina Trey Murphy at Herb Jones, ayon sa NBA insider na si Brett Siegel. Na isa po sa mga posibleng i-trade ay ang veteran guard na si CJ McCollum na naging malakas na opsyon. Si McCollum ay nasa pangalawang taon ng 2 taong $63.9 million contract na kumikita ng $33.3 million ngayong season at $30.6 million para sa 2024-2025. Sa 15 laro ngayong season, si McCollum ay may average na 20.9 points, 3.9 assists, 3.8 rebounds, and 1.2 steals per game, habang may 43.6% field goal shooting and 32.5% from 3-point range. Kilala para sa kanyang scoring ability, si McCollum ay itinuturing ding solidong defender, dahilan kung bakit siya kaakit-akit sa mga team na naghahanap ng two-way contributor. Ang LA Lakers at Orlando Magic ang dalawang team binanggit ni Siegel bilang posibleng interesadong kumuha kay McCollum. Ang Lakers ay aktibo sa trade discussions habang sinusubukan nilang palakasin ang kanilang roster bago ang trade deadline sa Pebrero. Pinaprioritize nila ang 3 pangangailangan: isang defensive-minded center, isang 3-and-D wing, at isang guard na may point-of-attack defensive capabilities. Bagamat si McCollum ay may taas na 6'3" at hindi tradisyonal na defensive stopper, ang kanyang kakayahang magbantay ng opposing guards ng epektibo at ang kanyang offensive versatility ay nagiging logical na tugma sa tabi ni na LeBron James at Anthony Davis. Upang maisagawa ang trade, malamang na kailangang isakripisyo ng Lakers sina D'Angelo Russell at Rui Hachimura upang maipantapat ang sweldo ni McCollum. Si Russell ay nasa huling taon ng 2 taong $18.6 million contract. Si Hachimura naman ay nasa 3 taong $51 million contract na kumikita ng $17 million ngayong season at $18.2 million sa huling taon nito sa 2025-26. Ang isang package na kinabibilangan ng mga kontratang ito ay mag-a-align sa $33.3 million sweldo ni McCollum ngayong season. Ang Orlando Magic, na may kasalukuyang nasa ika-4 na pwesto sa Eastern Conference, ay isa pang team na dapat bantayan sa McCollum sweepstakes. Dahil sa pagkawala ni Paolo Banchero at Franz Wagner sanhi ng torn right obliques, ang Magic ay natalo sa 3 sunod-sunod na laro at nahihirapan sa opensa, naranggo sa ika-28 sa NBA sa scoring na may average na 106.8 points per game. Ang veteranong leadership, defensive capabilities at scoring ni McCollum ay magiging magandang karagdagan sa batang core ng Orlando at makakatulong sa kanilang mga offensive struggles.
Ayon kay Siegel, isang posibleng trade package ay maaaring isama si Cole Anthony na nasa pangalawang taon ng 3 taong $39 million contract. Si Anthony na kumikita ng $12.9 million ngayong season ay may mahinang taon na may average na 5.1 points, 2.0 rebounds, and 2.0 assists. Ngunit nagpakita ng malaking potensyal sa mga nakaraang season. Habang papalapit ang trade deadline, ang two-way skills at karanasan ni McCollum bilang veterano ay ginagawa siyang isa sa mga pinaka-inaasam na asset para sa mga team na tulad ng Lakers at Magic na parehong sabik na patatagin ang kanilang playoff aspirations. Sa huling balita, ang record ng Golden State Warriors ay bumagsak sa 14-12 matapos ang kanilang nakakahiyang pagkatalo sa kamay ng Memphis Grizzlies nitong Biyernes, dahilan upang bumagsak ang team sa ika-10 pwesto sa Western Conference. Kasunod ng pinakahuling pagkatalo sa kanilang kasalukuyang 3 sunod na pagkatalo mula pa nung NBA Cup quarterfinal laban sa Houston Rockets, ang Warriors ay nasa isang interesanteng yugto. Sa ika-16 na season ng 4-time NBA champion na si Stephen Curry, mukhang malayo ang team sa laban para sa titulo sa isang mahigpit na kompetisyon sa conference. Upang mapanatili ang kanilang tsansa sa championship habang kasama si Curry, may mga bagong ulat na nagsasabing interesado si Mike Dunleavy, General Manager ng Golden State, na kunin ang former NBA champion at 6th Man of the Year candidate mula sa Washington Wizards, si Kyle Kuzma. Kasabay nito, ang posibilidad na kumuha ng 2 o 3 key secondary talents bago ang trade deadline pagkatapos ng pagkuha kay Schroeder ay hindi malayong mangyari, isinulat ni Brett Siegel ng Clutch Points noong Biyernes ng hapon. Si Cameron Johnson, Dorian Finney-Smith, Kyle Kuzma, Nikola Vucevic, Jonas Valanciunas, Bruce Brown, Donte DiVincenzo, Matisse Thybulle at DeAndre Hunter ay ilan sa mga players na nasa radar ng Golden State nitong mga nakaraang linggo ayon sa mga sources. Si Kuzma ay madalas nababanggit bilang isa sa mga dapat bantayan bago ang trade deadline sa Pebrero dahil ang Washington Wizards ay naghahanap na i-trade ang kanilang pinahahalagahang mga asset kapalit ng future draft picks at mga prospect. Ang 29-year-old na si Kuzma ay kilala bilang isang solidong scoring wing at underrated na defender, reputasyon na dala niya mula pa noong unang 4 na season niya sa Los Angeles Lakers. Bilang bahagi ng Wizards mula noong simula ng 2021-22 season, si Kuzma ay may average na 20.0 points and 7.3 rebounds of 45.3% shooting from the field. Bilang isang volume shooter at versatile offensive weapon, naging mahalagang bahagi si Kuzma ng tagumpay ng Lakers sa 2020 NBA Championship. Umaasa ang Warriors front office na magkakaroon siya ng parehong epekto kapag ipinares kay Curry sa halip na kay LeBron James. Kapalit ni Kuzma, malamang na kailangang ipadala ng Warriors ang isang prospect tulad ni Brandon Podziemski o Moses Moody sa Washington kasama ang first-round draft pick upang makatulong sa rebuilding efforts ng Wizards. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? On my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep my